Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, isang rebelde patay sa engkwentro sa Sultan Kudarat, mga ibang tumakas na kasamahan patuloy na tinutugis. Mataas na pagtitiwala ng publiko sa Armed Forces of the Philippines kinilala sa Okta Survey. Pagtatatag ng social media regulatory body pinag-aaralan ng Presidential Communications Office. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, isang miyembro ng New People's Army o NPA ang patay sa isang sagupaan sa pagitan ng militar at mga rebelde nitong weekend sa Barangay Baluan, Palimbang, Sultan Kudarat. Ayon kay Lieutenant Colonel Aaron T. Gumabaw, commanding officer ng 57th Infantry Battalion, nagkaroon ng focused military operation ng kanilang unit nang makasagupa ang humigit kumulang 40 mga armadong rebelde. Matapos ang labanan, nagkawatak-watak ang mga kalaban, iniwan ng isang patay na kasamahan at ilang sandata, kabilang ang M16A1 rifle, M14 rifle at improvised explosive devices. Ipinahayag ni Brigadier General Michael A. Santos, commander ng 603rd Infantry Brigade, ang kanilang patuloy na pagtugis para sagpuin ang mga natitirang rebelde. Tiniyak naman ng 6th ID ang patuloy nilang operasyon para sa kapayapaan at seguridad sa Central Mindanao. Malakas pa rin ang tiwala ng mga Pilipino sa Armed Forces of the Philippines o AFP ayon sa pinakahuling survey ng Okta Research. Batay sa tugon ng masa survey na ginawa noong November 10 to 16, 2024 sa 1,200 respondents, 75% ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa AFP habang 76% naman ang nasisiyahan sa kanilang performance. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla, ang mataas na tiwalang ito ay bunga ng patuloy na dedikasyon ng militar sa pagtatanggol sa bansa, pagsunod sa konstitusyon at pagpapakita ng profesionalismo. Ipinakita rin ng survey ang matibay na suporta ng publiko sa modernisasyon ng AFP sa 79% at pagpapalakas ng pandaigdigang ugnayan para sa seguridad sa 78%. Samantala, 83% ng mga sumagot ang naniniwala sa pagiging neutral ng AFP sa politika. Ayon pa sa AFP, lalo nilang paiigtingin ang kanilang serbisyo upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng bansa. Pinag-aaralan ng Presidential Communications Office o PCO ang posibilidad ng pagtatatag ng isang regulatory body upang bantayan at suriin ang social media content bilang tugon sa lumalalang problema ng fake news. Sa isang panayam, sinabi ni PCO Acting Secretary Jay Ruiz na may patuloy na talakayan hinggil dito lalo na sa mga sensitibong issue. Inihalin tulad niya ito sa papel ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB sa traditional media. Samantala, nagkaroon rin ng performance audit sa mga opisyal ng PCO kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsumite ng courtesy resignation ang presidential appointees bago ang February 28. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. In thy name. 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 Showing po ito on March 5. Nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportahan. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Lord, sustain me, persevere, at commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Naawa kayo! Isip sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo.
Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.